Attorney Enzo. Ano na naman tong pinaiyak ni Attorney Enzo, mga kabsat. Five hours ago, si Cayetano, kulang sa pansin. Romualdez at Escudero na ang punteriya ng ICC pinalalagay na siya sa pinalagay siya sa immigration lookout. Tama. Yung isa naman, kinonsidera pero hindi daw masyado pinansin. Grabe naman. Ito na lang. Yung mga nasa lookout mismo. Paslap tol. Sige, punta natin to. Maganda to. Pass forward. Here we go. Sige, attorney, pasok. Kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang dami Pinanggit ko na yan kanina, guys, sa breaking news natin kaninang umaga. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode. Ito pong ating kape at kwentuhan. Ayan, mga kabunyog, ngayong araw, ni-request na ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan. Ni-request na sa DOJ na maglabas ito ng Immigration Lockout Bulletin Order, ILBO. At sa mga pangalang nababanggit, nangunguna na ang pangalan ni Senador, dating Senate President Chis Escudero, tsaka si dating Speaker Martin Romualdez. Yun. Sina Romualdez at Escudero na ang punteriya ngayon ng ICI. Sa katunayan, mga kabunyog, sa October 14, inaasahang haharap na sa ICI sila Romualdez at si Saldico. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maganda sanang abangan yan. Maganda sanang abangan yan sa October 14. Pinatawag ng ICI itong si Martin Romualdez, dating Speaker, saka si Saldico. Ano sila? October 14. Ang problema lang dyan sa ICI nga kasi, yan yung hindi naman natin gusto dito sa ICI, mga kabunyog, mga kababayan, hindi hindi bukas sa publiko ang kanilang hearings o kanilang investigations. Shout out Arvin G. Vlogs. Kaya nakakalungkot. Maganda makita ng taong bayan. Lalo pa, ang inaabangan ng taong bayan dyan, yung pagharap ni Saldico at sa kanila Romualdez. Kung nakatelevise yan o naka-livestream katulad ng ginagawa dun sa pagdinig ng Kamara at ng Senado, maganda sana. Transparent sa publiko. Malalaman ng publiko ano bang mga sagot nila Romualdez at sa kanila Saldico sa mga issue laban sa kanila. Dito hindi. Pinapakita na lang ng ICI, pictures. Pinapakita ng ICI yung picture na pinapanumpa yung katulad kanina ba yun? Pinatawag si Mark Villar. May picture ni Mark Villar na nakapanumpa siya. Ganun. Pero, yung ano bang nangyari sa patawag na yun, ano bang sinabi ni, halimbawa, kung aaten sa imbitasyon ng ICI si Romualdez at si Saldico, baka biglang umuwi. Hindi natin alam, October 14 pa yan. Di maganda sanang makita ng taong bayan. Wala yan ang problema diyan sa yan sa ICI. Lahat na halos yung CBCP, pati Iglesia ni Cristo, umihiling sa kanila na isa publiko. Tama yung punto ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales. Yung hearing nga ng mga kaso sa korte, bukas sa publiko. Kung gusto mong umattend sa hearing sa korte, pwede. Bukas sa publiko ang hearing. Pero ito, wala. Kahit media, wala. Bawal ang media sa loob. Bawal ang live stream. Bawal ang media coverage. Wala. Sila lang nakakalam kung anong nangyari doon sa loob. Yan yung problema dyan. Tapos, ang gusto nilang mangyari, suportahan ng publiko yung ginagawa nila sa ICI. Yan ang problema dyan. Sa napakainit na issue na ito, ng korupsyon na napakagarapal, napakalawak ng korupsyon na ito, gusto na malaman ng publiko ano ang sagot nila Romualdez, ano ang sagot nila Saldico. Yun. Sana yan? October 14 sana. Ngayon dito sa 29 ito, mga kabunyog.
29 na iba pa ang nakalista diyan. Oh, nandyan si Jinggoy, nandyan sa pangalan na yan ng mga ilalagay sa Immigration Lockout Bulletin, ang nangunguna pangalan ni Romualdez. Pangalawa, pangalan ni Escudero. Tapos si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Nancy Binay, si dating Senadora Bong Revilla. Tapos mga congressman, maraming congressman ang nakalagay diyan. Ang ibig sabihin niyan mga kabunyog, ang Immigration Lockout Bulletin, hindi pa naman yan whole departure order. Iba yung HDO sa ILBO. Locked to traditional ways of paying? Marangan tayo. Unlock the new Union Bank Mobile Tap to Pay. Iba yung HDO sa ILBO. Pag sinabi nating HDO, whole departure order, ibig sabihin hindi ka na talaga makakalabas ng bansa. Hindi ka na makakalabas ng bansa kasi whole departure order yun. Kaya lang, linalabas lang ang whole departure order kapag may kaso sa korte. Ito kasing mga ito, wala pa tong kaso sa korte, nasa investigation stage pa lang to eh. Nasa investigation stage pa lang lahat ito. Kaya nga medyo mabagal talaga. Medyo mabagal talaga. Dahil wala pa silang kaso sa korte, hindi pa pwedeng maglabas ang korte ng whole departure order. Ang nakakapaglabas lang kasi ng whole departure order ay ang korte. Parang warrant of arrest yan eh. Parang whole departure order, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. Whole departure order, HDO. Ito, ILBO lang ito, ILBO. Immigration Lockout Bulletin Order. Pag sinabi nating ILBO, pag dumaan ka dun sa immigration, ititimbre sa DOJ, ititimbre sa... Pero hindi ka pwedeng pagbawalan na hindi ka pwedeng lumabas. Ang ibig lang sabihin nito, babantayan na ang mga galaw mo. Imo-monitor, look out. Kaya sa totoo lang, bakit medyo mabagal? Ang problema talaga sa atin, ganyan ang ganyan. Bakit kasi nangyari yan na hindi pwedeng mag-issue ang DOJ ng whole departure order. Hindi pwedeng mag-issue ng whole departure order. Yan po yung landmark case ni Laila de Lima at ni Gloria Arroyo. Naalala nyo nung Secretary of Justice si Laila, tapos palabas din sana nun si Gloria Arroyo, yung naka-neck brace. Nung lalabas na siya, hindi pinalabas ni Laila de Lima. Secretary of Justice noon, si Laila, hindi pinalabas. Hindi nakalabas ng bansa si Laila de Lima, ay si Gloria Arroyo noon. Kaya lang, nakarating sa Korte Suprema yung issue na yon. Yung mga abogado ni Gloria Arroyo, question yung ginawa ni Laila de Lima. Yung desisyon ng Korte Suprema ganito. Alam nyo kasi sa atin, democratic country tayo eh. Yung kalayaan ng tao, yung yung freedom of movement yan eh. Yung kalayaan mong gumalaw kung saan mo gustong pumunta kahit sa ibang bansa. Hindi pwedeng bawalan yan. Maliban na lang kung may whole departure order. Kaya lang lininaw ng Supreme Court, ang pwede lang mag-issue ng whole departure order ay korte pag mayroong pending case. Ang pwede lang gawin ng DOJ, ng Immigration Lockout Bulletin. Kumbaga ka lang, i-monitor ka lang kung anong mga galaw mo. Pero hindi ka pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng umalis. Bawal po 'yun. Nagtuturo ako ng constitutional law. Peter Cabili, salamat sa pag-send ng stars. Nagtuturo ako ng constitutional law pagdating doon sa Bill of Rights, yung freedom, yung kalayaan ng freedom of movement, yung kalayaan mong gumalaw, yung liberty of abode, yung kalayaan mo kung saan mo gustong tumira. May kalayaan ng tao ng ganun. Liberty of abode and travel. Yan yun. Yung kalayaan mong kung saan ka manirahan, magbiyahe ka kung saan, kalayaan mo yan. Bill of Rights yan, nasa Constitution mismo. Hindi pwedeng bawalan yan hanggat walang order ang korte. Kaya korte ang mag-o-order. Ngayon, pag may order na ang korte, pag may kaso ka na sa korte, magre-request sa korte ng whole departure order. Habang wala ka pang kaso, yan lang ang nagagawa, Immigration Lockout Bulletin. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, ito na nga yung problema ng natin. Kapag mayayaman at makapangyarihan, maraming Bill of Rights, maraming mga proseso, pero pag mahirap, kulong ka kaagad. Wala nang mga diba? Yun ang nakakalungkot. Ang pinag-uusapan, yun na nga, diba? Laging ang pinag-uusapan, yung mama na nagnakaw ng sardinas, kulong agad. Kulong agad. Pero yung mga ninakaw ng bilyon, trilyon, ay, grabing dinadaan ng proseso. Tingnan nyo yan. Hanggang ngayon, lockout bulletin order pa lang yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang nangyayari. Pero anyway, ang importante, at least may nangyayari.
At least may nangyayari. So, ang maganda dito, sana itong ginagawang ito ay totoo. Ha? Sa unang pagkakataon, ang dating Senate President at dating Speaker, pinakamatataas na officials ng bansa, ay nahaharap ngayon sa ganitong investigasyon. Sana dito makikita yung sinasabing commitment ng administrasyon ni Marcos. Sabi niya, no one will be spared. Dito yan makikita. Lalo na dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kasi Anak, kaya pa ito talaga yung magiging barometro sa kanya yung sukatan. Ha? Hi, Pulo Carpio, salamat sa pag-send ng stars. Ganon din kay Rudy Santos, kay CY Tupal. Salamat sa inyo ha. So, Joey, mga shout out, kabunyo, mga Joey. kababayan, ito ngayon, marami ang nakalagay dyan sa lookout bulletin order. 29 plus yung dalawa na yan. Pero ang importante dito, kasama dyan si Villanueva. Actually, mga naunang na-issuehan ng lookout bulletin order, Wala. sila Villanueva, sila Hernandez, sila Alcantara. Itong mga listahan na ito yung mga pinangalanan ni Diskaya. Marami dyan mga kongresista yung mga pinangalanan niya ni Diskaya. Kaya yung mga sinasabi nila Marcoleta na parang may pinipili, hindi naman Mas marami Diba, nga. Nung nag-appear si Diskaya, nung chairman pa ng Blue Ribbon si Marcoleta, ang mga pinangalanan doon, mga kongresista, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, si dating Congressman Marcy Chodoro ng Marikina, nandyan pa rin sila sa inisyuhan ng Blue Ribbon, ng lookout bulletin. Si former Congressman Marvin Rillo ng Quezon City, nandyan. Kaya yung sinasabi ng nila Marcoleta na parang may pinipili, yung lahat ng sinabi na kongresista ni Diskaya nandyan kaya nga 29 yan. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong itong immigration lookout bulletin, marami ang nakapangalan dyan. Sino-sino mga nandyan? Yung mga pinangalanan ni Diskaya. Yung mga pinangalanan ni Diskaya. Yan yung nandyan. Kaya bakit umabot ng 29? Mga kongresista ang nandyan. Si Joel Villanueva, si Alcantara, si Hernandez, wala dyan. Pero sila naman yung naunang lookout bulletin. Naalala nyo, may una ng linabas na immigration lookout bulletin, sila yung nandun. Ayan nag-react si Putin. Sabi ni Putin, bakit closed door ang ng ICI? Yun na nga Yun na nga yung issue diyan Ito mga kabunyog, mga kababayan, kapag sinampahan na sila ng kaso, pwede nang humingi sa korte ng hold departure order. Yan na yung bawal ka nang lumabas ng bansa. Yan yung hold departure order. Kaya ngayon, may hiwalay na development. Si Saldico at saka si Romualdez pinapatawag na sa October 14. Yun ang pitchang naka-schedule silang humarap. Kaya ito? Yun, tama ka Roberto Janco. Malabo yung sinasabi ni Marcoleta na may pinipili. Mga kongresista nga ang nandyan. Mga kongresista ang nandyan saka si Romualdez. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sana nga nakikita natin kung anong nangyayari diyan sa ICI. Wala Ang nangyayari lang sa atin ganito. Mag-aanunsyo ang ICI. Nakatakdang ipatawag si ganito sa ganitong pitsa. Sumunod na lalabas niyan, bababa sa kotse, bababa sa sasakyan, pipicturan. Yun lang. Press release na yun ng Katapos, pagpasok doon sa opisina doon sa ng ICI, panumpain na ngayon. Bilang resource, bilang under oath. Yun lang. Kung anong nangyari doon, kung anong mga tanong doon, tapos kung anong mga naging sagot, wala. Wala. Yan yung nangyari. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, sa mga nagtatanong ng updates, ito na yon ang updates natin. Sina Romualdez at Escudero na ang iniimbestigahan ng ICI at saka si Saldico. Ang ngayon ng ICI, pinapalagay na. Ang maglalagay kasi, ito na yung pwede bang mag-issue ng immigration lookout bulletin order ang ICI? Hindi. Wala sa kanilang kapangyarihan yan. Pwede lang silang mag-request sa ahensya ng gobyerno. Sinong ahensya ng gobyerno ang mag-i-issue niyan? DOJ yan. Kasi lookout bulletin order pa lang yan. Immigration. Ang may hawak ng immigration ay DOJ. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, so yan ang sa 14, pinatawag si Saldico at saka si Romualdez. Alamin natin na lang kung anong mangyayari. Alamin na lang natin kung anong mangyayari. So magandang araw mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Nako, sa dami ng mga pangalan na yun, mabsat na ako po.
Kaya namang problema sila ngayon, Ma'am Sat. Ako po, ito na talaga. So, gumagalaw po talagang ICI, Ma'am Sat, no, para malaman natin kung ano ba talaga ang mga koneksyon na, especially yung mga binanggit na mga o kasiniwalat na mga kwan na to. Ano yun? Sworn statement ng mga testigong to. So, hopefully, no, by this month, malaman na natin. Dapat merong makulong talaga dito. Anak ng kamote, oh. 29 other links to flood control mess. Ayan. So, thank you very much, no, Sir Attorney Enzo Recto. Salamat po. Ayan. So, ayan, Ma'am Sat, okay na tayo. Alas 10 na. Pero naka-live si Attorney Claire, Ma'am Sat. Dalawin natin sa Attorney Claire. Gusto ko pakinggan mamaya yung topic niya tungkol sa kay La Chica, 'di ba? Yung si Colonel La Chica, yung naglustay ng kwan. 125 million, no? Binigay ni Gina Acosta sa kanya. Kasi nga utos daw ni Madam Sara Duterte na ibigay kay Colonel La Chica yung 125 million. Yun yung gusto ko makan eh. Pero so far, alam na natin yung kwento nun. Pero siyempre, kung paano banatan ni Attorney Clay, yun yung gusto kong inabangan ko. Again, guys, maraming salamat. Ma'am Eva Hernandez, RG Vlog, Zoe, Don Kengs, Naomi Chin, Sir Leonardo Ansag, Eva Hernandez, Jenny Ramos, Admin Rani Shera, Daisy Cartas, sino pa ba mga nandyan? Hindi ko nababanggit. Gardo Zap, Makwan, Alival, at sa lahat-lahat po ng mga nandito, Ma'am again, mega love sa inyo. Good night, mga Ma'am kasi alas 10 na. Graduation kasi bukas, Ma'am kaya kailangan maaga-aga tayo. Maaga talaga tayo aalis bukas sa school kasi graduation ng school namin bukas. Actually, graduation kanina pa. Second day bukas. Although yung college kasi namin, bukas naka-schedule. Kaya kailangan maaga kami. So again, thank you very much, Ma'am. So makikinig na lang ako kay Attorney Claire. Hindi na natin sasabayan. So again, thank you very much. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Kita-kits tayo sa ating next live stream bukas. Paalam, Ma'am.